Para naman kay PDP Laban Senatorial Candidate Ronald Bato de la Rosa, wala na siyang mahihiling pa sa grupo ng PDP Laban Duterte slate. Anya, hitik ito sa plataporma at may matibay na track record sa kanilang larangan. Narito ang balita ni Paul Montibon. Tila wala nang mahihiling pa sa senatorial candidate Ronald Bato de la Rosa sa kinabibilangan nitong grupo, ang TDP Laban. Anya, walang maitulak kabigin sa angking galing, talino, tapang at dedikasyon ng kanyang mga kasamahan sa partido. Ayon kay De La Rosa, ang pagkakaroon ng mga kasamahan sa partido na may track record ng tagumpay sa kanilang mga larangan ay isang yaman na hindi matatawaran. Anya, ang mga tulad ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang mga nararapat na maupo sa Senado dahil na rin sa husay niya sa pamumuno. Si Pastor Apollo Quiboloy ay isang man of God. Alam natin na hindi lang kailangan puro lawyer yung team, no? Dapat meron ding in charge sa spiritual aspect. At yan ang papoy ni Pastor Apollo Quiboloy. Napakaganda po yung aming mixture. Meron kaming pastor, meron kaming abogado, meron kaming doktor, meron kaming pulis, meron kaming premiadong aktor na napakalaki ang puso para sa mahihirap. Bilang isang espiritual na leader at founder ng The Kingdom of Jesus Christ, napatunayan ni Pastor Apollo na hindi imposibleng mamuno na may katapatan at paninindigan. Bagamat hindi siya tradisyonal na politiko, ang kanyang malalim na pangunawa sa moralidad at social responsibility ay nagtulak sa kanya upang magsilbi sa mas mataas na antas ng gobyerno. Itinaguyod rin ni Pastor Apollo ang mga proyekto na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan, edukasyon at pagtulong sa mga nangangailangan. Samantala, binigyan din naman ni Lambino ang malaking papel ni Pastor Apollo hindi lamang bilang isang espiritual na leader, kundi bilang inspirasyon sa maraming Pilipino na naghahangad ng tunay na pagbabago sa bansa. Hinikayat ni Lambino ang publiko na ipagkatiwala kay Pastor Apollo ang kanilang sagradong boto sa darating na Mayo 12. Unang-una, binabati ko si Pastor Apollo Quiboloy sa kanyang 75th birthday nitong taon na ito. At sabi nga nila, kung minsan yung birthday gift hindi ka agad na ibibigay at the day of your birthday celebration. Pero pagdating ng May 12, ibigay natin yung birthday gift, lalong-lalo na po dito sa Pangasinan. Sabi ko nga sa ating mga kababayan sa Pangasinan at saka Northern Luzon, ay isama natin si Pastor Apollo Quiboloy doon sa 10 iboboto natin. Huwag natin kalimutan. Ako po ay merong utang na loob kay Pastor Apollo Quiboloy at hindi ko po yun nakalilimutan. Kasi ang Pangasinense, ang mga tunay na Ilocano, hindi po sila nakakalimot sa kanilang utang na loob. So happy birthday kay Pastor Apollo Quiboloy. Sa kabila ng matitinding paninira at hagupit ng mga akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy, nanatili siyang matatag, isang buhay na simbolo ng pag-asa at katatagan para sa maraming Pilipinong patuloy na lumalaban para sa kanilang karapatan at para sa katotohanan. Hindi matitinag ang karakter ni Pastor Apollo sa bawat pagsubok, lalo niyang pinatitibay ang kanyang paninindigan at nagiging inspirasyon sa marami. Sa gabay ng Panginoon, patuloy siyang nagtatagumpay sa bawat larangang kanyang pinapasok, dala ang katapatan sa misyon at paninindigan sa katotohanan. Saksi ang mga Pilipino sa patuloy na lakas at malasakit na pinapakita ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Isang tunay na simbolo ng pag-asa at pagbabago, lalo na sa mga panahong ito ng hamon. Ang kanyang mga taga-suporta at pati na rin ang mga kandidatong tulad ni Attorney Raul Lambino ay umaasa na ang darating na Mayo 12 ay magiging pagkakataon upang ipadama ang pasasalamat at respeto kay Pastor Apollo. Isang desisyon na magsisilbing regalo sa kanya at higit sa lahat, isang hakbang tungo sa mas maliwanag na bukas para sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal na gulat, Paul Montibon, SMNI News.